Hello guys, good evening sa inyong lahat. So, ayan, alas 8 na dito ng gabi. So, wala pa rin yung mga amo ko, alaga ko kasi pumunta sila sa Show po. Siyempre, nag-shopping. So, umalis sila kanina, alas 3. Ngayon, alas 8 na, wala pa rin sila. So, magkakwento na lang tayo kasi napaka-boring, napatulog na ako. So, ayan guys, kahapon, off ko. And then, ayun nga, na habang kami paghapon, pumunta kami ng amo ko babae sa mall and then bumili kami ng McDonald's para sa dinner namin. Ayan. Kasi every Sunday pag off, kung hindi kami magpipizza, nagma-McDonald's kami or bumibili kami ng kanin sa labas, hindi ako nagluluto. Pag bumili sa pagkain, kasama na ako. And then habang bumibili kami sa McDonald's, nagantay ng order namin. Na-open ko sa amo ko, sabi ko sa amo ko babae, sabi ko, Madam, may friend ako dito sa Hong Kong. So, nagtatrabaho siya ng 7 a.m. to 1:30 a.m. Nagulat siya, na-shock siya, ha? Ganun. Sabi ko, oo, sabi ko sa amo ko, 1:30 a.m. Ang ganda, ang sarap-sarap lang na tulog ko noon. Kasi natatapos talaga yung trabaho ko dito 8 o'clock. Yan, 8 o'clock tapos na ako. Yan, naka-shower na ako. Tapos nakaupo na ako sa sofa, nag-aantay na ako ng movie, manonood ako ng movie. So, pag 9:30, nandito yung amo ko babae, pagtapatak ng 9:30, binibigay niya na sa akin yung TV. Doon pumapasok siya doon sa kwarto nila. Doon na siya nanonood ng TV. Doon bali, binibigay na nila sa akin to yung sofa at then yung TV pagtatak na ng 9:30. Kasi movie time na yun eh. Binibigay na nila sa akin noon. Tapos, na-open ko sa kanya yun. Sabi niya, meron naman daw talaga mga employer na ganun magpatrabaho sa mga, sa mga helper nila. And then, sabi ko sa kanya, hindi ko rin siya nakikita, yun nga, na-open ko sa kanya, hindi ko rin nakikita na nagpo-post siya or katulad sa akin, nag-live ako, nag-vlog ako, nag-picture ako sa loob ng bahay ng amo ko. Ayan, sabi ko sa kanya, hindi ko nakikita yun sa timeline niya. Sabi niya, meron daw kasing mga employer dito sa Hong Kong na maselan na hindi nila ina-allowed yung kanilang mga helper na nagpi-pictures and then nagvi-video sa loob ng bahay nila. So, meron daw ganun. Sabi ng amo ko babae, siya naman daw, wala naman daw siyang pakialam. Wala naman daw siyang pakialam. So, nakikita niya yung sa Facebook page account ko, sa main account ko. Friend ko kasi siya doon. Nakikita niya nga, kami ng agalaga ko, nagla-live kami. Meron kami mga video, ayan. Mabait yung amo ko. As in, wala akong masabi sa kanya. So, sabi niya sa akin, maghahanap ka pa ba ng employer? Ilipat ka pa ba ng employer? Sabi ko, hindi na, madam. Sabi ko, masaya na ako dito. Kasi sabi ko sa kanya kahapon, sabi ko, kung gusto kong lumipat, matagal na. Yung pagkatapos pa ng first contract ko sa inyo, lumipat na ako. Pero sabi ko, 5 years na ako, magsi 6 years na ako sa next year, 2024 sa inyo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, kung hindi ko talaga, lumipat na ako, hindi na ako tumagal dito ng 6 years inyo. Tumawa lang siya. So, yun lang yung sarang napaka diba, yung ganung mga na kasi dito sa Hong Kong, meron talaga mga ganung employer na maselan sila sa pagdating sa kanilang mga helper. So, ayun nga, sa pagiging OFW, paswertihan na lang. Kung napunta ka sa mas maswerteng amo, like sa akin, ayan, itrato mo rin sila, kung anong itinatrato nila sa'yo, itrato mo rin yun, ibalik mo rin yun sa kanila. Pero kung napunta ka naman sa hindi magandang amo, ayun, tiis-tiis na lang. Malay mo, pagkatapos mo niya na tsagaan mo after 2 years, ayan. Pag natapos mo yan, maghanap ka na lang ng ibang amo. So, ayun lang. So, napaka-bless sa amo ko. Wala siyang so ito yung buhok ko, nakita niya na nagda-dry na. Sabi niya sa akin kung gusto ko ba daw ipaayos or ipakulay like before sa pagpakulay ko dati na may bangs ako. Sabi ko hindi na ako, sabi ko papaayos ko man siya pero ganito pa rin yung kulay niya, black na lang. Sabi ko kasi pag nagpakulay ako okay na ako dito sa black, hindi ko na kailangan magpakulay. So, ayun lang guys. So, lang tayo, always humble. Ayan. At ito yung lagi niyong tatandaan.
pipiliin nyo palaging maging mabuting tao. Kasi pag mabuting tao kayo, yung mga blessing, mga unexpected blessing like sa mga OFW katulad ko dito, kung mabait kang tao, mapupunta ka talaga sa mabuting amo. Pero kung napakasalbahe mong tao, or meron kang pinapakang before na tao, or meron kang taong inagabyado before, babalik din yun sa'yo. Ayan. Yun lang masasabi ko. So, ayun lang guys, yun lang. So, dito naman sa Hong Kong, ayan, meron din ako napanood na 2 weeks pa lang siya sa employer niya, nag-break contract na siya. So, siguro hindi niya nakaya yung employer niya. Kasi dito sa Hong Kong, merong striktong amo, merong masiselang amo, merong bungangayang amo. Marami guys. Kasi yung mga Chinese, marami silang pamahiin. Ayan. Mayroong ibang Chinese, pag nalaman nila may namatay kang pamilya sa Pilipinas, automatic, i-determinate ka nila. So, merong ganon guys, ganon napaka-worst dito. Yes, malaki yung sahod dito sa Hong Kong than Middle East. Pero, worst din yung Middle East, pero worst din naman dito sa Hong Kong. So, ayan, paswertihan lang talaga. So, ayun lang guys. Oh, let me up with a bright smile on now.